Si Judas ay tuluyan ng umatake, inakala rin iyon na katapusan na ng kanyang buhay. Ang atake ay bigla na lang napigilan at ito ay walang iba kundi si Simon na agad din namang nakilala ang kalaban. Si Judas ay nakilala si Simon at tinanong na kung nasaan si Petro. Ayon kay Simon, nakikipagkita lang daw ang ating bida sa mga taga-honor, na ipinagtaka naman ni Judas dahil pareho lang naman daw ng pinanggalingan ang honor at ng glory. Si Simon ay iniisip na kailangan niyang makapagbigay ng oras upang makapagpagaling si Tadeus. Si Judas ay bigla na lang din napansin na humina ng sobra si Simon simula noong huli niya itong makita. Si Simon ay natuwa lamang at tinanong na kung masaya nga daw ba si Judas sa ginawa nitong pagtraidor. Ayon kay Judas, natural lang daw sa mga tao ang magtraidor at maghanap ng mas komportableng kalagayan. Si Simon ay sinabing nagkakamali si Judas dahil sa hindi daw pantao ang ugali nito. Si Simon ay sumugod na ng mabilis kaya naman agad na ding nag-counter-attack si Judas na madali lang din namang napigilan ni Simon. Si Judas ay napangiti lamang at napansin na mukhang kumpiyansa si Simon sa malapitang laban. Matapos magkaroon ng distansya ang isa't isa, sinabi ni Simon na wala siyang pakialam kahit hindi kompleto ang kanyang kamay dahil sapat na daw ang kanyang isang kamay para talunin si Judas. Ang dalawa ay muling umatake sa isa't isa, habang ang dalawang monghe naman ay hindi makapaniwala sa napapanood nilang laban. Ang dalawa ay napansin na kay Simon ang kalamangan, kahit na wala itong espada, ngunit sila ay nakaramdam rin ng kakaiba sa nangyayaring laban. Si Simon ay napansin na pinaglalaruan siya ni Judas dahil sa kanina pa daw nito ginagaya ang kanyang fighting style. Hindi nagtagal nang bigla na lang napatilapon si Simon, napansin niya ring hindi siya mananalo sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Mula sa isang sulok ay bigla na lang ibinato ni Damwol ang kanyang espada, na ikinatuwa naman ni Simon dahil sa makakalaban na siya ng komportable. Si Judas ay naglabas din ng sandata na dismaya rin siya dahil sa hindi niya na malalabanan si Simon gamit ang dalawang kamay nito. Si Simon ay naghanda ng lumaban at sinabing magsisisi ang kalaban sa pamamaliit nito. Habang sumusugod si Simon, si Judas ay nagulat rin naman dahil hindi niya inaasahan ang bilis ni Simon. Si Simon ay bigla na lang nainis dahil sa bigla na lang ginawang panangga ni Judas si Damwol. Matapos ibato ang katawan, si Judas ay gumawa ng fighting stance kagaya ng kay Simon na agad na din namang sumugod sa kanya. Si Simon ay hindi makapaniwala sa ginagawa ni Judas dahil nagawa nitong magaya agad ang kanyang teknik. Sa kalagitnaan ng kanilang laban, napansin ni Judas ang kanyang relo at tuluyan ng itinago ang kanyang sandata. Inutusan niya na rin ang kanyang mga kasama at nagpaalam na kay Simon. Habang tinatanong kung saan pupunta si Judas, ang grupo ni Simon ay tuluyan na din namang napalibutan ng kalaban. Ang eksena ay nalipat kanila Petro kung saan sinabi ni Nathaniel na wala na sa kritikal ang katawan ni Tadeus. Napansin ni Nathaniel ang mga kakaibang ingay sa labas at tinanong na kung anong nangyayari. Ang ating bida ay sinabing inasikaso na ni Simon ang anumang nasa labas at umaasang magiging ayos lang ang lahat. Ang isang monghe ay nagdala ng tubig para sa operasyon, ngunit si Petro ay nagulat sa kanyang nakita sa bintana at sinabing dumapa silang lahat. Ang monghe ay biglang tinamaan ng kung ano, na ikinagulat nila Petro. Ang ating bida ay agad nagtago at nagtaka na kung ano nga daw ba ang nangyayari. Siya ay sinubukang sumilip sa butas at napansin na 4 na kilometro ang layo ng bumaril. Dahil sa layo ng target at sa pader na nakaharang, nagtaka ang ating bida na kung paano nakatama ang kalaban. Si Petro ay napansin ang kandila at napagtantong ginamit ng kalaban ang anino na makikita mula sa labas. Ang ating bida ay napagtantong 10 segundo ang kailangan upang tuluyang makatama ang bala sa layo ng shooter, kaya naman nagawa niyang makaiwas sa huling segundo. Si Petro ay agad pinatay ang kandila, ngunit si Nathaniel ay sinabing hindi niya pa tapos operahan si Tadeus. Habang pinagmamasdan ni Petro ang paligid, si Nathaniel ay sinabing may lugar na kung saan pwede niyang ipagpatuloy ang operasyon. Ang ating bida ay napagtantong napakagaling ng shooter, kaya naman delikado daw ang kanilang buhay kung basta na lang silang lalabas. Si Petro ay tinawagan si Jewon at sinabing may sniper na kalaban na nasa taas ng bundok. Si Nathaniel ay nagtaka na kung paano nila mahahanap ang isang magaling na sniper sa dilim ng kagubatan. Ang ating bida ay sinabi na mas maganda kung walang liwanag sa gubat dahil mas pabor ito sa kanila. Ang eksena ay nalipat sa madilim na gubat kung saan naglalakad ang isang lalaki na may sandatang patalim katulad ni Alipid. Si Nathaniel ay nagulat na malaman na nasa isla ang Johan ng Glory. Nagtaka rin ang matanda na kung paano nila naging kasama si Alipid. Ang eksena ay nalipat kahapon kung saan sinabi ni Petro kay Jewon na siguradong alam ni Rafael kung saan sila papunta. Dahil sa 3 silang disipo na magkasama, siguradong mahigit na 1 disipo daw ang ipapadala ni Rafael. Sinabi niya kay Jewon na kailangan nila ng tulong. Si Kajeo ay agad namang nirekomendang siya na ang pupunta para tulungan sila. Mula sa kabilang linya tumanggi si Petro dahil kailangan daw ni Kajeo na protektahan si Jewon.
Ang dalaga ay nagtaka na kung kanino nga daw ba sila hihingi ng tulong. Sinabi ni Petro na may isang tao na siguradong makikinig sa sasabihin ni Jewon, na ipinagtaka naman ng dalaga. Siya ay biglang napalingon at napansin ang mensaheng ibinigay noon ni Alipid. Habang naglalakad si Alipid, ito ay nakatanggap ng tawag mula kay Jewon, humingi ng tulong ang dalaga sa kanya, ngunit hindi agad ito pumayag. Si Jewon ay sinabi na ang kasalukuyang target ng Glory ay ang binatang si Songyu. Si Alipid ay tuluyan ng pumayag at nilinaw na hindi siya tumutulong sa kanila dahil siya daw ang mismong papatay sa ating bida. Si Matthew ay namangha dahil sa magaling na ipinakita ng kanyang kalaban. Matapos i-adjust ang kanyang scope, sinabi niya rin na hindi na siya magmimintis sa susunod na putok. Si Alipid ay bigla na lang nagsalita, nagtaka rin ang dalaga na kung paano siya nahanap nito. Ayon kay Matthew, hindi niya kailangan ng tulong kaya naman umalis na lang daw si Alipid. Matapos tumalikod ni Alipid, inakala ng dalaga na aalis na ang binata. Si Matthew ay bigla na lang din na hindi makita ang ating bida at sinisisi si Alipid sa pag-distract nito. Si Disciple Johan ay tinawagan si Raphael upang may ipaalam at sinabing ngayon na mamamatay si Matthew. Si Nathaniel ay nagtaka dahil sa delikado daw ang pagsindi ng kandila ng ating bida. Si Petro ay napansin na pwede na silang lumabas dahil sa mukhang abala na daw ang kanilang kalaban. Si Nathaniel ay namangha sa talino ni Petro dahil sa paggawa nito ng dummy upang malaman kung nakatutok pa rin sa kanila ang shooter. Mula sa hindi kalayuan ay may narinig silang kaguluhan, kaya naman ang ating bida ay sinabing kailangan na nilang umalis. Habang tumatakbo sa labas ng gusali, si Nathaniel ay iniisip na kailangan niyang bilisan bago pa sila maabutan ng mga kalaban. Si Nathaniel ay bigla na lang nagulat dahil sa pagdating ni Judas. Sinabi rin ni Judas na namiss niya ng sobra si Nathaniel. Agad nakilala ni Nathaniel ang kalaban at hindi natuwa sa muli nilang pagkikita. Si Judas ay hindi nagustuhan ang pagiging masungit ng matanda, kaya naman sinabi ni Nathaniel na hindi sila close nito. Tinanong ni Judas na kung saan nga daw ba si Petro, na ipinagtaka naman ng matanda at nagkunwaring matagal na silang hindi nagkikita ng ating bida. Dahil sa hindi sinasabi ni Nathaniel ang totoo, si Judas ay inilabas ang sandata at tuluyan ng inatake sila Nathaniel. Ang atake ay napigilan, inakala rin ni Judas na si Petro ang dumating ngunit agad niyang napagtantong hindi ito ang matandang si Petro. Napansin ni Judas na kakaiba ang binata kumpara sa ibang monghe. Sinabihan niya rin ito na tanggalin ang face mask upang makita ang mukha ng ating bida. Si Petro ay iniisip na alam ni Judas ang kanyang itsura noong kanyang kabataan, kaya naman hindi niya pwede ipakita ang kanyang mukha. Sinabihan niya na rin sila Nathaniel na magpatuloy ng umalis. Sinabi ni Judas na bitawan na siya ng binata, ngunit hindi sumunod ang ating bida, na ikinainis naman ni Judas. Ang eksena ay nalipat kay Alipid at muling ipinaalala na hindi nila pwedeng galawin ang binata. Si Matthew ay napansin na mukhang naiinis si Alipid dahil sa nagawa siyang matalo ng matandang si Petro, kaya naman mukhang nasaktan daw ng matindi ang pride nito. Habang sinasabi na hindi sexy ang ikinikilos ni Alipid, ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang mahabang usapan. Si Alipid ay nagbigay ng huling warning ngunit ang dalaga ay nagpatuloy sa kanyang pang-iinis, kaya naman tuluyan na ding sumugod si Alipid kay Matthew. Matapos mapaatras ni Matthew, siya ay binalak magpaputok, ngunit napakadilim ng lugar at walang makita. Napagtanto rin ng dalaga na siguradong nakikita siya ng malinaw ni Alipid sa dilim. Mula sa isang sulok sinabi ni Alipid na isang normal na babae lang si Matthew sa dilim ng lugar. Si Matthew ay sinabing alam niya na ang tungkol sa echolocation ni Alipid. Ang dalaga ay kumilos ng mabilis, napagtanto rin ni Alipid na ginamit ni Matthew ang vibration sa paligid upang masira ang kanyang echolocation. Habang naghihintay si Matthew ng kakaibang paggalaw sa paligid upang mabaril, si Alipid ay bigla na lang sumulpot at sinabing hindi gagana ang plano ng dalaga. Si Matthew ay nagawang makaiwas, nagtaka rin siya na kung bulag nga daw ba talaga si Alipid. Ang dalaga ay nagulat at muli siyang nasipa. Si Alipid ay balak nang tapusin ang laban ngunit bigla na lang siyang nadaplisan. Nagulat din siya at napansin na ginamit ng dalaga ang night vision scope ng kanyang sniper upang makita siya nito sa dilim. Habang binabaril ng dalaga si Alipid, bumalik ito sa loob ng kagubatan, napansin niyang mahusay daw talaga ang dalaga. Si Matthew ay binalaan ng binata dahil siguradong patay daw ito sa kanya sa susunod na muli niya itong makita. Habang naglalakad ang dalaga sa madilim na gubat para hanapin ang kanyang kalaban, si Alipid ay muling ipinaalala na hindi siya nito matatalo at sinabing ipaparanas nito kung gaano kawalang kwenta ang night vision scope ni Matthew. Si Matthew ay napansin na pinaglalaruan siya ni Alipid dahil sa mukhang hindi daw talaga gagana ang kanyang night vision para makita siya. Ang dalaga ay bigla na lang nagpaputok at nagawang makatama kay Alipid. Pinaalam rin ni Matthew na nasundan niya ang kinalalagyan ni Alipid dahil sa dugo na naiwan nito. Bigla na lang din kumilos ng mabilis ang dalaga papunta sa kinalalagyan ng kanyang kalaban. Si Matthew ay nagawang sundan ang bakas ngunit napagtanto niyang patibong lamang ito.
Si Alipid ay bigla na lang lumitaw at inatake ang dalaga, ngunit si Matthew ay nagawang makaiwas at muling naghanda para bumaril. Napansin ni Alipid na napaka-flexible ng katawan ng dalaga. Si Matthew ay napansin ang sekreto ni Alipid at sinabing may kakaiba sa damit nito. Habang ipinapaliwanag ng dalaga ang tungkol sa kasuotan ni Alipid, ito ay bigla na lang inatake ang dalaga habang sinasabi na hindi siya nito kayang talunin. Si Matthew ay nagsimulang pagbantaan si Alipid, ngunit ang binata ay pinaglalaruan lang ang dalaga sa dilim ng paligid. Naghanda na rin si Alipid na tapusin ang dalaga, ngunit bigla na lang siyang nagulat nang bigla siyang yakapin ng dalaga, na ikinainis naman ni Alipid. Matapos patalsikin ang dalaga, tinanong ni Alipid na kung sumusuko na nga daw ba si Matthew. Habang bagsak ang dalaga, nagtaka si Alipid na kung paano nga daw ba naging disciple ang katulad niyang mahina, pinaalam niya rin na si Matthew ang pangalawa niyang mapapatay na disciple. Si Alipid ay bigla na lang nabaril na kanya namang ikinagulat na kung paano siya nakita ng dalaga. Matapos makita ang reaksyon ni Matthew, bigla na lang naalala ni Alipid kung anong klaseng tao ang dalagang ito. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan, kung saan ang mga sundalo ay problemado sa nangyayaring hostage-taking sa lugar. Ang sniper ay nagulat matapos mapansin ang mga hostage na inilagay sa may bintana upang maharangan ito. Mula sa kabilang linya tinanong ng nakakataas kung anong ginagawa ni Dorothy, kaya naman sinabi ng lalaki na sagabal lang ito sa kanila. Ang sniper ay bigla na lang nagulat nang mapansin niyang bigla na lang nawala ang dalaga. Ang isang sundalo ay may napansin sa gusali, at ito ay walang iba kundi si Dorothy. Ang sniper ay nagtaka sa ginagawa ng dalaga, ngunit ang nakatataas ay sinabing tapos na ang kanilang problema dahil sa pagkilos ni Dorothy. Ang dalaga ay kinuha ang isang flower vase at ibinuhos ang tubig sa kanyang sarili. Mula sa labas ng pintuan ay may kumakatok na ipinagtaka naman ng isang kriminal. Ito ay sumilip sa labas at napansin ang isang magandang dalaga na nagrereklamo sa ingay habang siya ay naliligo. Ang mga kriminal ay nasabik sa magandang dalaga kaya naman gusto nila itong papasukin. Matapos nilang pagbuksan ang pintuan, tinanong ng isang lalaki na medyo maraming aasikasuhin ang dalaga. Si Dorothy ay binilang ang mga kalaban at hostage at tuluyan ng pumasok at sinabing walang problema sa kanya kahit ilan pa sila. Matapos tanggalin ang kanyang kasuotan, ang hostage ay bigla na lang nagulat dahil sa pagbagsak ng mga kriminal sa isang putok na kanyang narinig. Matapos ang mabilisang pagtapos sa mga kalaban, napasabi na lang ang dalaga ng bangbang. Habang pinagmamasdan ng ibang sundalo ang sitwasyon, ang dalaga ay tuluyan naman nang natapos ang misyon na kanilang ikinagulat. Mula sa kabilang linya sinabi rin ng nakakataas na sa sobrang galing ni Dorothy, ay may success rate ito sa kanyang mga misyon na 100%. Dahil sa napakahirap hulaan ang gagawin nito, kilala din daw si Dorothy bilang the unpredictable na sundalo. Mula sa kasalukuyan, si Alipid ay napagtantong hindi lang siya niyakap ni Disciple Matthew dahil sa niyakap daw siya nito para madikitan ng kanyang dugo. Dahil sa dugo sa kanyang kasuotan, walang hirap na lang siyang mababaril ng dalaga. Matapos ang ginawa ni Dorothy, sinabihan niyang sumuko na si Alipid. Si Disciple Johan ay bigla na lang nagtanggal ng kasuotan at sinabing hindi siya matatalo ng dalaga kahit na nakikita pa siya nito. Si Alipid ay muling sumugod na kanya namang ikinagulat dahil sa ginawang distraksyon ni Alipid. Nambato rin ng patalim si Alipid na nagawa namang maiwasan ng dalaga. Habang naghihintay ng kalaban sa harapan, napansin ni Matthew na bigla na lang lumitaw si Alipid sa kanyang likod. Si Alipid ay nagulat matapos magawang mapigilan ni Dorothy ang kanyang patalim gamit ng pistol nito. Ang dalaga ay mabilis tinanggal ang kanyang sapatos at kinuha ang nakatagong baril. Sa mahaba nilang laban, silang dalawa ay nagkatutukan lang ng sandata at napagtantong totoong disciple level ang isa't isa. Habang halos maghalikan na ang dalawa, tinanong ni Dorothy na kung bakit niya daw ba ulit sila nag-aaway. Si Alipid ay muling sinabi na walang gagalaw sa kanyang target na binata, na ipinagtaka naman ng dalaga dahil ang kanyang target lamang daw ay ang matandang monghe habang si Judas naman na daw ang bahala sa iba pang kalaban. Matapos mapagtanto ang mga nangyayari, si Dorothy ay tuluyan ng sinabing tumigil na sila sa kanilang walang saysay na laban. Ang dalaga ay biglang tinawag si Alipid at sinabing buhatin siya nito, na ipinagtaka naman ng binata. Ayon kay Dorothy, nasira na ang kanyang sapatos, kaya naman hindi siya pwedeng maglakad ng nakapaa. Ang eksena ay nalipat kanila Petro, kung saan nagtataka si Judas na kung bakit nga daw ba kakaiba kung makatingin ang ating bida at hindi kinakabahan katulad ng ibang kalaban. Ang ating bida ay sinabing umalis na si Judas dahil sa wala daw itong karapatan para makipagkita kay Petro. Si Judas ay nagsimulang mainis at sinabing hindi siya aalis sa lugar na ito kahit na anong mangyari hanggat hindi niya napapatay si Petro. Ang ating bida ay naalala ang batang si Judas kung saan pangarap nito noon na maging katulad ng ating bida. Si Judas ay sinabing hindi makakataka sila Nathaniel kahit napigilan pa siya ng binata dahil sa may ibang kasamahan daw si Judas natatapos sa matanda.
Ayon kay Judas, mamamatay nang walang nagagawa ang binata. Mula sa ibang lugar, sila Nathaniel ay hinahabol ng mga kalaban. Nagtaka ang monghe na kasama ng matanda na kung ano na ang kanilang gagawin dahil malapit na silang maabutan ng mga kalaban. Si Nathaniel ay sinabing nakarating na sila sa lugar. Nagsindi rin siya ng apoy at sinabing hindi na sila mahahanap ng mga kalaban. Habang palapit na ang mga kalaban, sila ay bigla na lang nagtaka na kung saan na nga daw ba napunta sila Nathaniel. Ang eksena ay nalipat sa dalawa. Iniisip rin ni Petro na para mailigtas si Tadeus ay kailangan niyang maabala si Judas. Si Judas ay nakatanggap ng report sa kanyang mga kasama na hindi na nila makita si Nathaniel, na ipinagtaka naman ni Judas na kung paano sila natakasan ng isang matanda. Ang ating bida ay muling sinabi na hindi mahuhuli ni Judas si Nathaniel o kaya si Petro. Ang binata ay nagpatuloy sa mahaba niyang pananalita at sinusubukang inisin si Judas. Si Judas ay napansin na tila may pagkakahawig ang binata kay Petro, kaya naman gusto niya daw na matanggal ang face mask nito. Matapos ilabas ang sandata at maghanda sa laban, si Petro ay naglabas rin naman ng espada. Si Judas ay tuluyan ng sumugod habang si Petro naman ay napansin na walang pinagbago si Judas mula noon. Ang ginayang teknik ni Judas ay perpekto para sa isang kamay, ngunit si Judas ay napakatalentado at nagawang magaya ang teknik upang gawing dual sword technique. Dahil sa perpektong pagkakagaya ng teknik, si Petro ay napansin ang kahinaan ng teknik na ito. Sa isang pag-atake ng ating bida, nagawa niyang masira ang sandata ni Judas, na kanya namang ikinagulat. Si Petro ay muling minaliit si Judas at sinabi ang tungkol sa kahinaan ng teknik na ginaya nito, na ikinagulat naman ni Judas. Matapos niyang mapaatras, siya ay napansin rin na hindi lang normal na manlalaban ang binata. Ang ating bida ay may napansin at agad umiwas sa kung anong bagay. Si Judas ay sinabi na may kasabihan siya na palaging naririnig noon, at ito ay ang tatlong rate na palagi niyang naririnig noon sa ating bida. Sa maikling oras nakagawa si Judas ng kakaibang sandata. Si Petro ay may naalala dahil simula pa noon ganito na daw ang estilo ni Judas sa pakikipaglaban. Habang ang iba ay nagpo-focus para gumaling sa isang bagay, ang batang si Judas ay maraming sinusubukan upang magamit na sandata. Dahil sa pagiging pagkahayok ni Judas, ang ating bida ay napabuntong hininga na lamang at tinanong na kung kailan niya daw ba titigilan ni Judas si Petro, na kanya namang ikinagulat. Ginatungan pa ng binata na walang nagawang masama si Petro para mainggit si Judas, na mas lalo namang nakapagpainis sa kanya. Si Judas ay tuluyan ng sumugod sa pagkainis hanggang sa bigla na lang may narinig siyang tinawag ang pangalan ni Petro para tumakas. Agad siyang napatingin sa likod at natigilan. Sinabihan niya rin ang ating bida na babalikan niya ito mamaya matapos niyang tapusin si Petro. Si Judas ay tuluyan ng umalis kung saan sinundan nito ang boses na narinig. Ilang sandali pa, ang ating bida ay pinalabas na ang kanyang kasamahan. Ang kinakabahang monghe ay tinanong na kung ayos lang daw ba ang kanyang ginawa, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Si Petro ay tuluyan ng umalis at sinabing pumunta na sa ligtas na lugar ang monghe. Hindi nagtagal nang makita niya na si Simon sa harapan ng Buddha. Ang ating bida ay nagsindi ng mga kandila sa lugar gaya ng sinabi ni Nathaniel. Hindi nagtagal nang bigla na lang nagbukas ang sekretong lagusan. Mula sa loob ng kuweba si Simon ay namangha dahil sa mga pelikula niya lang daw nakikita ang mga ganitong taguan. Napansin ni Nathaniel na dumating na ang dalawa, namangha rin sila Petro dahil sa ligtas na lugar na ginawa ni Nathaniel. Ayon sa matanda, inaasahan niya na daw na balang araw mahahanap ng glory ang lugar, kaya naman gumawa siya ng ganitong lugar. Sinabi niya rin na tapos na ang operasyon kay Tadeus at maya-maya ay tuluyan na itong magigising, na ikinatuwa naman ni Petro na marinig. Si Simon ay sinabing may problema pa sila dahil sa hinahanap sila ni Judas na parang baliw. Ang ating bida ay napansin na sapat ang supply at pagkain sa lugar na ito, kaya naman maaari silang manatili na muna dito. Ilang sandali pa, kumakain na sila habang binabantayan si Tadeus. Habang kumakain, tinanong ni Simon na kung bakit nga daw ba kinaiinisan ni Judas ng sobra ang ating bida. Naalala rin daw noon ni Simon na isang masiyahing bata si Judas. Habang tahimik lang si Petro at Nathaniel, ang ating bida ay sinabing magpapahinga na muna siya. Si Simon ay bigla na lang nagtaka dahil hindi pa daw nakakakain ng sapat si Petro para mabawi ang lakas nito. Si Nathaniel ay sinabing hayaan na muna ni Simon ang ating bida dahil may dahilan daw ito sa kakaiba niyang pagkilos. Ipinaalala rin ng matanda na may anak noon si Petro, na sinang-ayunan naman ni Simon at natandaan ang batang si Hana. Si Nathaniel ay may inamin kay Simon at sinabing siya ang pumatay noon sa batang si Hana. Si Simon ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang ibig sabihin ni Nathaniel. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan pipili ng mga bagong kandidato para maging disciple. Habang nag-uusap si Petro at Father Gabriel, ito ay may napansin na may potensyal, ngunit nag-aalala siya para sa hinaharap nito. Habang nagsasanay ang mga kabataan,
Ang iba naman ay nainggit kay Judas dahil sa bakit nga daw ba ito ang napili para maging disipo. Sa kalagitnaan ng pagsasanay bigla siyang tinawag ng kanyang mga kasama. Si Judas ay agad nagdala ng towel dahil sa mukhang pagod na daw ang kanyang mga senior. Ang lalaki ay hinawi lang ito dahil sa ang kailangan niya daw ay mainit na towel. Ang lalaki ay naiinis at sinabing maswerte lang si Judas para mapili bilang disipo. Minaliit din siya dahil isa lamang daw mga gaya si Judas na pilit maging katulad ni Petro. Habang nagsasanay, si Judas ay naiinis dahil sa alam niya daw sa kanyang sarili na umabot siya hanggang sa puntong ito dahil sa kanyang talento. Mula sa isang sulok ay may dumating at ito ay walang iba kundi ang ating bida. Si Judas ay natutuwang lumapit kay Petro at tinanong na kung siya nga daw ba ang pinakabatang naging disipo. Pinaalam niya rin sa ating bida na pangarap niyang maging katulad ni Petro. Ang ating bida ay tinanong na kung alam nga daw ba ng bata ang nangyari sa nakaraang disipo Judas, na sinang-ayunan naman ng binata dahil sa namatay daw ito sa gitna ng misyon. Si Petro ay sinabing tinorture ang nakaraang disipo Judas at pinagpira-piraso ang katawan, kaya naman pwede din daw itong mangyari sa binata. Si Judas ay agad nagsorry, hindi rin siya makapaniwalang pinagsabihan siya ng malala ni Petro, ngunit mas namangha pa siya at naastigan sa ating bida. Mula sa training grounds, pinagmasdan ni Petro ang mga impormasyon tungkol sa kanilang mga trainee na madalas may tag-iisang na master na main weapon. Ang ating bida ay napansin ang impormasyon mula kay Judas at napansin na napakarami nitong na master na sandata. Dahil sa mahusay na talento nito sa batang edad maaari daw itong maging lason sa binata. Mula sa kalagitnaan ng misyon nila Judas, ang kanyang kasamahan ay biglang nabaril. Ang kalbo ay agad tinulungan ang kanilang kasama, ngunit ito ay sinabing hayaan na nila siya at umalis upang hindi na sila madamay pa. Ang team leader ng misyon na si Judas ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang kanyang gagawin kung siya si Petro. Habang pinipilit ng kalbo na kakayanin nilang makatakas ng magkakasama, si Judas ay bigla na lang sinaksak ang kanyang kasamahang may injury. Ang kalbo ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang ginawa ni Judas. Ayon sa kanya, mahihirapan silang makatakas kasama ang may injury na kasamahan. Pinatay niya na din daw agad ito upang hindi na itorture pa ng mga kalaban para makuhanan ng impormasyon tungkol sa kanila. Si Judas ay sinabing ginawa niya lang ang pinaka-the best na gawin sa kanilang sitwasyon. Ang kalbong kasama ay nagulat dahil sa walang awang pagpatay ni Judas sa kanilang kasama. Napasabi rin siya na siguradong sasagipin ni Petro ang kanilang kasamahan kahit na anong mangyari kung ito lang ang kanilang naging team leader. Ang mga salitang ito ay bumakat sa isipan ni Judas habang tumatakas sila mula sa matagumpay na misyon. Mula sa simbahan ng honor, si Gabriel ay tinanong na kung kilala nga daw ba nila si Professor Lee. Na sinang-ayunan naman ng ating bida dahil ito daw ang matalinong tao na gumawa ng biochemical weapon. Ayon kay Father Gabriel, nakidnap daw ang professor ng tauhan na nagmula sa Racandia. Si Petro ay nakilala ang grupo dahil sa isa daw itong sikat na samahan ng mga kriminal na pinakamalaki sa Southeast Asia. Ayon kay Gabriel, may isang buong isla daw ang samahan ng mga kriminal kaya naman napakadelikado ng grupong ito. Si Gabriel ay sinabing kailangan nilang masagip ang hostage at mapasok ang lugar gamit ng maliit na bilang ng tauhan. Habang ipinapaliwanag ng napakahaba ang tungkol sa misyon, si Petro ay siyang naging leader para isagawa ang misyon. Si Judas ay biglang nag-alok ng tulong para sumama sa ating bida, habang si Simon naman ay sinabihang pabibo ang binata. Si Judas ay desididong sumama sa ating bida, habang iniisip na ito ang kanyang pagkakataon para malaman niya kung gaano kalayo ang agwat nila ni Petro. Si Gabriel ay pumayag na sumama si Judas upang magkaroon pa ito ng dagdag na experience sa misyon na ikinatuwa naman ng binata. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan si Judas ay natrap dahil sa dami ng mga kalabang bumabaril sa kanya. Si Judas ay muling nag-isip ng paraan at iniisip na kung anong gagawin niya kung siya si Petro sa kanyang sitwasyon. Si Judas ay nagrekomendang maiwan at ialay ang kanyang buhay upang makatakas ang ating bida. Mula sa kabilang linya si Petro ay sinabing maghanda si Judas. Ang mga kalaban ay nakarinig ng maingay na motor. Nagulat din sila matapos makita ang ating bida na pinapalipad ang motor mula sa bubong ng bahay. Habang nasa ere, ang ating bida ay naghanda para bumaril ng mga kalaban. Si Judas ay hindi makapaniwala dahil sa pabigla-biglang desisyon ni Petro. Ang ating bida ay biglang tumalon at iniwan ang motor para pasabugin ito. Habang distract ang mga kalaban sa pagsabog, ang ating bida ay mabilis kumilos at binaril ang 3 kalaban sa isang bala upang makatipid sa paubos niyang bala. Dahil sa nakakamanghang ginagawa ni Petro, si Judas ay hindi makapaniwala at mas lalo pang nabilib sa ating bida. Matapos ang ginawang pag-ubos ni Petro ng mga kalaban sa paligid, siya ay inalok na rin naman si Judas para makapagpatuloy. Matapos malaman kung gaano kagaling si Petro, hindi naman nagtagal nang makarating na sila sa kwarto ng target.
Matapos pumasok ng ating bida, siya ay bigla na lang nagulat dahil ang professor ay tuluyan ng namatay. Si Petro ay napansin na pinatay ng sniper ang professor. Nagtaka si Judas na kung bakit nila ito pinatay agad. Si Petro ay napagtanto rin naman agad na nalaman ng mga kalaban na hindi na nila kailangan ang professor. Ang ating bida ay napalingon sa kakaibang tunog at natagpuan ang isang sanggol. Napaisip ang ating bida na kung anak nga daw ba ito ng professor. Nagtaka rin siya na kung bakit isinama ng mga kidnapper ang isang inosenteng sanggol. Ang ating bida ay napansin si Judas na balak nang tapusin ang sanggol dahil sa hindi naman daw ito kasama sa kanilang misyon. Si Petro ay agad pinigilan si Judas at sinabing maghintay lang ito. Ayon sa kanya kukunin nila ang bata. Si Judas ay ipinaalala na labag sa kanilang patakaran ang mag-iwan ng mga witness. Ang ating bida ay ipinaliwanag ang kanyang konklusyon at sinabi ang kanyang mga iniisip kanina. Ayon sa kanya may dahilan ang mga kalaban kung bakit kinidnap ng mga kalaban ang sanggol at hindi pinatay. Pinaalala ni Petro na walang pwedeng makaalam tungkol sa kukunin nilang bata, na agad namang naintindihan ni Judas. Si Judas ay napaisip dahil sa napakabilis daw mag-isip ni Petro at nakagawa agad ng mga posibleng senaryo. Habang pinagmamasdan ng ating bida ang bata, siya ay nagulat dahil sa biglaan nitong pag-iyak. Si Petro ay sinasabihang kumalma ang sanggol ngunit hindi ito tumigil, ilang sandali pa nagawa niyang mapatahan ito ng kanyang haplos. Habang pinagmamasdan ang sanggol, napapaisip siya na kung ano nga daw ba talaga ang sekreto sa sanggol na ito. Kung mahalaga ang sanggol tulad ng kanyang akala siguradong hahanapin daw ito ng rakandya. Si Petro ay napagtantong kailangang mabuhay ng bata hanggang sa makasiguro siya sa kanyang hinala. Nagtaka ang ating bida sa kung paano niya nga daw ba alagaan ang sanggol na ito dahil sa hindi niya naman daw napag-alaman kung paano mag-alaga ng sanggol sa kanyang mga naging misyon. Habang nag-iisip na kung sino ang pwedeng tumulong sa kanya, hindi naman nagtagal nang maalala niya ang taong siguradong makakatulong sa kanya. Ang eksena ay nalipat kanila Simon kung saan nagdadrama sa lungkot ng kanyang buhay. Si Simon ay malungkot dahil sa hindi daw masarap ang kanilang ulam ngayong araw. Ang kasama nilang dalaga ay pinaalala na maraming taong nagugutom sa mundo kaya naman wala daw sa posisyon si Simon para magreklamo. Si Simon ay nagpatuloy sa pagrereklamo at inalok pa si Judas na kumampi sa kanya. Ang ating bida ay tinawag ang dalaga na si Nathaniel na kanya namang ipinagtaka kung anong kailangan nito. Si Petro ay sinabing may problema siya kaya naman inalok niya itong pumunta sa kanyang kwarto na sinang-ayunan na lang naman ni Nathaniel. Matapos makaalis ng ating bida, si Simon ay nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Si Simon ay napansin na ito palang ang unang beses na kinausap ni Petro si Nathaniel, na sinang-ayunan na lang naman ni Judas. Si Simon ay nakaramdam ng hindi maganda dahil sa nilulutas naman daw ni Petro ang sarili nitong problema ng mag-isa mula pa noon. Habang patuloy naghihinala si Simon, siya ay pinuri ang ganda ni Nathaniel at sinabing hindi na siya makapaghintay sa kasal ng dalawa. Matapos tumingin ng masama, si Nathaniel ay sinabi na siguradong tungkol sa trabaho lang ang sasabihin ni Petro sa kanya. Ilang sandali pa nang makarating na si Nathaniel sa lugar ni Petro. Habang nasa harap ng pintuan, siya ay naalala rin naman ang mga panghihinala ni Simon kanina. Si Nathaniel ay bigla na lang din namula at napaisip na kung bakit niya daw ba talaga siya ipinatawag ni Petro sa kalagitnaan ng hating gabi. Matapos niyang kumatok at pumasok sa loob sinabi niyang nakarating na siya. Ang dalaga ay nagulat matapos alokin ni Petro ang dalaga na pumasok agad sa kanyang kwarto. Si Nathaniel ay nainis at nabastusan sa inaasal ng ating bida, ngunit bigla na lang siyang nagulat nang mapansin ang sanggol na hawak ni Petro. Habang nag-iisip ng kung ano si Nathaniel, ang ating bida ay sinabihang magtanong na lang ang dalaga kaysa matulala ito sa kanya. Ilang sandali pa, si Petro ay nasabi na sa dalaga ang kanyang mga konklusyon kung bakit niya kinuha ang bata para alagaan. Nagtaka si Nathaniel na kung bakit siya ang hininga ng tulong ni Petro. Ang ating bida ay bigla na lang sinabi na palakihin nila ni Nathaniel ang sanggol na ikinagulat naman ng dalaga. Habang namumula si Nathaniel, sinabi ni Petro na isisekreto lang nila ang tungkol sa bata hanggang sa malaman na nila ang tungkol sa sekreto nito. Mula sa rakandya, ang isang lalaki ay nagtaka na kung bakit hindi gumagana ang biological weapon. Gamit ang daliri, ang machine ay hindi nila magawang mapagana. Mula sa lugar makikita rin na gumamit na sila ng hindi mabilang na mga kamay para mapagana ang bagay. Dahil sa hindi nila pwedeng buksan ang basta ang delikadong sandata. Ang boss ay nagtaka na kung bakit hindi gumagana ang device. Ang kanyang tauhan ay sinabing bagong tuklas pa lang ang fingerprint password at gagana lang daw ito gamit ang fingerprint ng sanggol na alaga ng professor. Ang boss ay nakaisip ng paraan at sinabing kailangan nilang mahanap ang bata na malamang kinuha ng mga taga-Korea na lumusob sa kanila noong nakaraan. Ang eksena ay nalipat kay Simon at Tadeus. Silang dalawa ay sinundan si Nathaniel dahil sa napansin daw nilang lagi itong pumupunta sa lugar ni Petro.
Dahil sa kanilang pagtataka na kung anong ginagawa ng dalawa, si Tadeus ay biglang sinabi na papasok siya para tanungin sila Petro. Hindi nagtagal nang bigla na lang pumasok si Tadeus at nagpalusot na may bagay siyang nakalimutan sa lugar ng ating bida. Habang nagpapalusot ang dalawa, sila ay bigla na lang nagulat dahil sa agad na daw palang nanganak si Nathaniel. Ang dalawang inosente ay nalaman na 3 araw lang daw pala ang inaabot para magkaanak ang magkarelasyon. Si Simon ay natuwa dahil meron na siyang pamangkin, ngunit ang dalaga ay sinabing magpapaliwanag muna sila. Habang hindi nakikinig ang dalawa sa sinasabi ni Nathaniel, si Petro ay bigla na lang sumakit ang ulo. Mula sa labas ng lugar ni Petro, si Judas ay nagmamasid lamang mula sa isang sulok. Ang isang bata ay bigla na lang tinanong na kung anong ginagawa ni Judas, ngunit ito ay pinaalis lang ang bata at sinabing wala nang dapat pang malaman pa si Rafael sa nangyayari. Si Father Gabriel ay may gustong sabihin kay Petro na kanya namang ipinagtaka. Ayon kay Gabriel, nililibot ng Rakandya ang buong Asya at gumagawa ng mga malalang krimen para hanapin ang nawawalang sanggol. Si Gabriel ay may ipinakita at sinabing hinihinala ng Rakandya na isang susi ang sanggol na ikinagulat naman ni Petro matapos makita ang biological weapon na may fingerprint password. Ang ating bida ay nabalita ang bagong teknolohiya ang tungkol sa fingerprint password. Dahil sa pag-aalala ni Gabriel na baka mabuksan ng mga kalaban ang delikadong sandata, ang ating bida ay hindi nag-alala. Dahil sa pinuputol ng Rakandya ang mga kamay ng pinagkakamalan nilang bata, sinabi ni Petro na hindi nila mapapagana ang device dahil sa kailangan din daw ng buhay ang gagamit ng fingerprint sa biological weapon. Dahil sa sinabi ni Petro, si Father Gabriel ay tuluyan ng nakahinga ng maluwag. Mula sa lugar ng ating bida, si Nathaniel ay nag-alala matapos malaman na hinahanap ng Rakandya ang sanggol. Si Tadeus ay nagrekomendang sabihin kay Gabriel ang tungkol sa sanggol, ngunit hindi pumayag si Petro at ayaw nang maabala pa si Father Gabriel. Dahil sa nakalakip sa sanggol, si Petro ay sinabi na wala nang dapat pang makaalam tungkol sa kanilang sekreto na kanila namang sinang-ayunan. Matapos mapatingin ni Petro sa labas ng bintana, ang eksena ay nalipat kung saan abala ang dalawa sa pag-aalala sa sanggol. Si Nathaniel ay tinanong na kung ano nga daw ba ang magiging pangalan ng bata. Si Petro ay tumangging pangalanan ang sanggol dahil makakaapekto lang daw ito sa kanilang emosyon sa hinaharap. Si Nathaniel ay sinabing parehong taon lang silang ipinanganak ni Petro at tinanong na kung pinangarap nga daw ba nitong magkapamilya. Ayon sa ating bida, isang kalokohan lang daw sa kanila ang magkaroon ng pamilya. Ang sanggol ay bigla na lang nagsalita at tinawag na Papa si Petro na ikinagulat naman ni Nathaniel. Ang ating bida ay napasulyap sa cute na sanggol at bigla namang sinabi na baby talk lang ang sinabi nito na hindi maituturing na isang salita. Ilang sandali pa, si Petro ay nakahanda na para sa kanyang misyon. Habang paalis, sinabi niya rin na imposibleng magkapamilya ang katulad nilang mga killer. Makalipas ang ilan pang mga taon, ang sanggol noon ay medyo lumaki at iniwan nila Petro sa ampunan. Habang pinapakalma nila ang bata, ito ay tinatawag din namang Papa si Petro at ayaw magpaiwan sa lugar. Ang ating bida ay lumapit sa bata at sinabing mas malamig pa ang labas na mundo kesa sa inaakala nito. Sinabihan niya rin ito na huwag maging iyakin kung gusto nitong makasurvive sa malamig na mundo. Pinaalala niya rin na hindi siya ang tatay ng bata, kaya naman itigil na daw nito ang pagtawag ng Papa sa kanya. Si Petro ay tuluyan ng umalis habang si Nathaniel naman ay hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Petro sa isang bata. Ang ating bida ay sinabihan ang madre na sila na ang bahala sa bata, na sinang-ayunan naman nito. Nagtaka ang madre na kung ano nga daw ba ang magiging pangalan ng bata. Matapos mapalingon sa bata, ang dalawa ay tuluyan naman ng umalis nang hindi pinapangalanan ang bata. Makalipas ang ilan pang panahon, ang bata ay pinangalanan ng mga nasa ampunan bilang Sok. Ang madre ay tinuruan ang bata tungkol sa ibig sabihin ng salitang grace, na kanya namang ikinatuwa na malaman ang ibig sabihin nito. Mula sa isang sulok, si Hana ay napansin si Petro na tumutulong sa gawain sa ampunan. Ang madre ay lumapit sa ating bida at muling tinanong sa magiging pangalan ng bata. Si Petro ay inakalang pinangalanan na nila ang bata, ngunit sinabi ng madre na pansamantala pa lang ang kanilang ibinigay na pangalan. Ang madre ay sinabing kinikilala ni Hana na tatay si Petro, kaya naman mas maganda daw kung siya mismo ang magbibigay ng pangalan. Ang ating bida ay napansin na wala nang gagawin, humingi rin siya ng tawad at tuluyan ng umalis. Mula sa training area ng honor, si Judas ay naglalakad nang biglang mapansin siya ng kanyang kasamahan. Si Judas ay naalala ang lalaki na isa sa mga namamaliit sa kanya noon. Ang lalaki ay patuloy lang sa paglalakad nang tawagin siya ni Judas bilang senior. Ang lalaki ay sinabing nagmamadali siya at tinanong na kung anong kailangan ni Sir Judas. Si Judas ay sinabing napunit sa pagsasanay ang kanyang damit, na ipinagtaka naman ng lalaki na kung anong connect nito sa kanya. Habang nauutal si Judas, bigla na lang siyang nagseryoso at sinabing nakikilala niya ang lalaki.
Ang lalaki ay bigla na lang natawa at napansin na gustong bumawi ni Judas sa mga ginawa niya noon. Si Judas ay mabilis na kumilos at inagaw ang sandata ng lalaki. Sinabi rin ni Judas na tulad pa rin ng dati ang lalaki at hindi na nag-improve. Ang lalaki ay agad pumiglas at sinabing huwag siyang maliitin ni Judas porket naging disciple lang ito. Sinabi rin ng lalaki na arogante si Judas, hindi rin daw nito mahigitan si Petro kahit na anong gawin nito. Habang sinasabi na mababang klaseng imitasyon lang siya ni Petro, si Judas ay bigla na lang kumilos at pinabagsak ang lalaki. Habang bagsak ang lalaki, si Judas ay muling naalala ang request ng lalaki na gusto nito ng hot towel, kaya naman bigla niya na lang itong binuhusan ng mainit na tubig at sinabing ipapakita niya kung sino ang mas magaling sa kanila ni Petro. Ang eksena ay nalipat kung saan masaya si Hana na ipinapakita ang isang dyaryo. Ang madre ay nagulat matapos sabihin ng bata na gusto niyang magpatayo ng hospital balang araw. Ayon kay Hana, humahanga siya kay Nathaniel dahil sa isa daw itong magaling na doktor. Ang madre ay nag-umpisa din namang magkwenta ng pera sa normal na sweldo ng tao. Mas lalo siyang nagulat matapos malaman na aabutin ng 4,000 years bago makaipon at makapagpatayo ng hospital ang isang tao. Ang madre ay sinabing pangarapin na muna ng bata ang maging doktor bago ang magkaroon ng hospital na nagustuhan naman ni Hana. Si Petro at Nathaniel ay bumisita sa ampunan na agad namang napansin ni Hana. Si Petro ay seryosong nakatingin sa bata, na bigla namang nakapagpatakbo sa kanya. Ilang sandali pa ang dalawa ay natapos ng tumulong sa mga gawain at handa ng umalis. Si Nathaniel ay napansin si Hana sa isang sulok, ngunit si Petro ay tinawag na ang dalaga para umalis. Sila Petro ay may dalang maraming gamit na mukhang may pupuntahang misyon. Ayon kay Nathaniel, maganda kung bibisita si Petro sa ampunan ng madalas upang mabantayan ang paglaki ng bata, na ipinagtaka naman ni Petro kung bakit niya ito gagawin. Si Nathaniel ay ipinaliwanag ang imprinting effect kay Petro at sinabi na para kay Hana ay si Petro ang kinikilala nitong tatay. Ang ating bida ay muling sumilip sa bata at sinabi na sa lugar na ito na babagay lumaki ang katulad ni Hana. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan si Judas ay obses na mahigitan ang ating bida. Sa kanyang paglaki si Judas ay palaging tinatawag na genius, nagtaka rin siya na kung ano nga daw ba ang mayroon si Petro nang wala sa kanya na palagi na lang nasa anino ng ating bida. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdadrama, may bigla na lang tumawag sa pangalan ni Petro, na mas lalo namang nakapagpainis sa kanya at bigla na lang naghanda para umatake. Napansin ni Judas na si Rafael ang dumating. Habang nag-uusap ang dalawa, si Rafael ay naglagay ng patalim at sinabing nandito ang kakayahan ni Judas. Naglagay din siya ng isa pang patalim kung saan ang pwesto ni Petro, na mas lalong ikinainis ni Judas at bigla na lang sumugod. Ang patalim ni Judas ay biglang itinaas ni Rafael at sinabing mas mataas ang kakayahan ni Judas. Ayon kay Rafael, narinig niya mula kay Father Gabriel na mas talentado si Judas kay Petro, na ikinagulat namang malaman ni Judas. Ayon kay Rafael, limitado lang ang nagagawa ng honor, habang ang mga tao naman sa mundo ay abalang gumagawa ng kanya-kanyang plano upang maabot ang kanilang pangarap. Si Rafael ay ipinaalala na nanghihina na si Petro nitong mga nakaraan dahil sa naging abala na ito sa ibang bagay. Ayon kay Rafael, hindi na magtatagal at babagsak na ang honor sa paghina ni Petro. Nagtaka si Judas na kung anong ibig sabihin ni Rafael. Habang paalis, sinabi ni Rafael na kailangan na nila ng bagong bayani na papalit kay Petro. Si Judas ay napaisip na kung mas magaling na daw ba talaga siya kay Petro. Ilang sandali pa siya ay bigla na lang napagtanto na maliit ang honor para sa katulad niya. Ang eksena ay nalipat sa isla ng Racandia. Mula rito makikita si Judas na pumunta sa lugar. Nagtaka ang mga tauhan kung paano nakarating si Judas sa lugar dahil sa marami naman daw ang bantay sa paligid ng isla. Si Judas ay simpleng sinabi lang na ipaalam nila sa kanilang boss na nanggaling siya sa honor. Ang isang lalaki ay nakilala ang honor dahil sa nandito daw ang sikat na si Petro, na ikinainis naman ni Judas na marinig. Si Judas ay sinabihan ang mga lalaki na ibaba nila ang kanilang mga sandata kung ayaw pa nilang mamatay. Ang kalbo ay nagtaka na kung siya nga daw ba si Petro para magyabang ito sa kanila. Sa isang iglap, bigla na lang kumilos ng mabilis si Judas at pinaghihiwa ang kalaban. Ang isang lalaki ay nabuhay pa, ngunit si Judas ay patuloy itong binugbog matapos siyang ihalin tulad kay Petro. Matapos niyang tapusin ang mga kalaban, ang isang lalaki ay sinisi ang mga namatay na tauhan dahil sa pamamaliit nila kay Judas. Habang kumakaway ang boss ng grupo gamit ang kamay ng isang bata, tinanong niya na kung pumunta nga daw ba si Judas sa kanyang lugar para makatikim ng machine gun na masahe. Si Judas ay napangiti lamang at sinabing may alok siyang hindi matatanggihan ng lalaki. Ang boss ay nagtaka at tinanong na kung anong iaalok sa kanya ni Judas. Nagpakilala rin siya bilang Datukan at tinanong na kung anong pangalan ng binata. Matapos magpakilala, si Datukan ay muling tinanong kung anong iaalok ng binata sa kanya. Si Judas ay inalok ang buhay ni Petro
na kanya namang ikinatuwa at nagtaka na kung ano ang plano nito. Ayon kay Judas, ibibigay niya ang gusto ni Datukan at kapag nakarating na rito si Petro ay siya daw mismo ang papatay sa ating bida. Ang boss ay nagtaka kung sino si Petro, kaya naman ipinaalam ni Judas na isa itong magaling na killer na hindi pumapalpak. Si Datukan ay napatawa na lang dahil sa pareho lang daw sila ni Petro na hindi kilala ang isa't isa at hindi alam kung ano ang gagawin nila sa isa't isa. Ipinagmalaki niya rin ang dami ng kanyang mga tauhan at nagtaka na kung makakalabas nga daw ba si Petro sa lugar na ito kung sakaling pumunta ito dito. Ang eksena ay nalipat sa masayang si Hana matapos nitong matanggap ang kanyang opisyal na pangalan. Habang may ginagawa siya na kung ano sa kahon, siya ay ibinigay na din naman ito sa madre. Si Petro ay bigla na lang din pumasok sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Ang madre ay ipinatawag ang ating bida upang may sabihin. Ang kahon na ginawa ni Hana ay bigla na lang inagaw ng bata. Habang nag-uusap ang dalawa, may bigla na lang kaguluhan ang nangyari sa labas. Ang dalawa ay agad lumabas at nakita ang ginawang pambubugbog ni Hana sa batang lalaki. Ang bata ay naghanda ng malakas na suntok ngunit pinigilan ito ni Petro at tinanong na kung anong ginagawa nito. Sinabihan ni rin si Hana na hindi niya ito dinala sa lugar na ito para mambugbog ng kasama niyang mga bata. Ang bata ay ipinaliwanag ang pagnanakaw ng batang lalaki at sinabing wala siyang ginawang masama. Si Petro ay muling ipinaalala na hindi maganda ang pananakit ng kaibigan. Bigla na lang din nagulat si Petro matapos umiyak ni Hana. Ilang sandali pa bigla na lang tumakbo paalis ang bata. Habang sinasabi ng madre na ngayon lang naging ganito ang bata, si Petro ay napansin ang kahon na ginawa ni Hana. Matapos makauwi ni Petro sa kanyang lugar, ang kahon ay ibinigay ng madre kay Petro at sinabing mas maganda kung ito ang magbabalik ng kahon sa bata na kanya namang ipinagtaka. Matapos kunin ang kahon, bigla na lang itong nadulas sa kanyang kamay at nahulog sa lapag na ikinagulat din namang makita ng ating bida. Si Petro ay nagtaka sa pagsunod ni Judas, kaya naman sinabi nitong may kailangan siyang gawin sa ampunan. Tinanong ni Judas na kung anong gagawin ni Petro sa ampunan, kaya naman sinabi nitong may gagawin lang siya. Si Petro ay may napansin sa isang sulok na sasakyan. Habang nag-uusap ang dalawa, si Judas ay may napansin sa sasakyan. Si Petro ay bigla na lang natigilan at bigla na lang tumakbo, na ipinagtaka naman ni Judas na kung anong nangyayari. Ang ating bida ay napansin na isang mamahalin ang sasakyan, kaya naman nagtaka siya na kung bakit nga daw ba nasira ang handle nito. Si Judas ay sinabing susubukan niyang harangan ang sasakyan sa ruta nito at bigla na lang humiwalay sa ating bida. Ang ating bida ay nagtaka dahil nanggaling ang sasakyan sa lugar ng ampunan, imposibleng basta na lang daw mahanap ang ampunan dahil sa wala ito sa opisyal na mapa. Matapos mapagtanto na malamang Rakandya ang nanggaling sa lugar, si Petro ay narinig ang pagsigaw ng madre sa ampunan. Hindi nagtagal nang malaman niya sa madre na may pumuntang mga armadong lalaki at kinuha si Hana. Mula sa loob ng sasakyan, ang isang lalaki ay may napansin at ito ay walang iba kundi ang ating bida. Na hinahabol sila ng napakabilis sa lubak na daanan. Ang isang lalaki ay inutusan ang kanyang mga kasama para pigilan si Petro. Ang ating bida ay nagulat dahil ang dalawa ay naghanda para barilin siya. Tinanong ni Petro kung paano nahanap ng grupo ang lugar, ngunit ang mga kalaban ay hindi sinagot ang tanong. Ang ating bida ay sinabi ang kanyang pangalan na ipinagtaka naman ng lalaki. Ang ating bida ay tuluyan ng kumilos habang sinasabi na ang lahat ng kalaban na nakakaalam ng kanyang pangalan ay namamatay. Habang bumabaril ang lalaki, siya ay napagtantong hindi siya makatama dahil sa mga nakaharang na puno. Ang dalawang lalaki ay hinabol at hinahanap si Petro, ngunit ang ating bida ay bigla na lang sumulpot at pinabagsak ang isang kalaban. Ang isang lalaki ay inihanda ang kanyang baril, ngunit madali lang itong napigilan ni Petro. Ang isang kalaban ay kinabahan dahil sa hindi sila makagalaw matapos ang isang atake mula sa ating bida. Napagtanto rin ng lalaki na kung gaano talaga kagaling si Petro. Matapos barilin ang mga paa ng kalaban, sinabi ng ating bida na ang unang makakasagot sa kanyang tanong ay siyang kanyang bubuhayin at tinanong na kung saan nga daw ba nila dadalhin si Hana. Ang kalbong kalaban ay sinabing ang team leader lang nila ang may alam kung saan dadalhin ang bata. Mula sa walkie-talkie tinanong ng kanilang team leader ang kanilang kalagayan. Ang lalaki ay nagsimulang mag-report ngunit kinuha agad ng ating bida ang device. Ang ating bida ay sinabing ibalik na ng lalaki ang bata kapalit ng buhay ng dalawang lalaki. Ang team leader ay sinabing mas mahalaga ang buhay ng bata at sinabing hindi siya masusundan ni Petro dahil wala naman daw itong makukuhanan ng ideya kung saan sila pupunta. Ang ating bida ay narinig sa kabilang linya na nasa highway na ang grupo, iniisip niya rin na kung saan nga daw sila pupunta. Ang ating bida ay naalala ang nakaraan kung saan tinuturuan ng madre na magbasa ng Korean ang bata. Si Petro ay sinabing basahin ng malakas ng bata ang anumang makita niya sa labas ng sasakyan na agad din naman nitong ginawa.
Matapos malaman kung nasaan ang sasakyan, nalaman ni Petro na papunta sa pantalan ang grupo kaya naman mabilis na rin siyang kumilos. Habang naiinis ang ating bida, si Petro ay naalala ang nakaraan kung saan nakita niya ang letter na nagmula kay Hana. Si Hana ay nagsimulang magsulat ng letter. Mula sa sulat ang batang si Hana ay nag-aral ng mabuti upang matuto at magawa ng sulat ang ating bida. Mula sa sulat ipinaalam rin ng bata ang tungkol sa maraming bagay at nangyayari sa kanyang buhay. Ipinaalam rin nito ang kanyang pangarap na hospital upang may mapuntahan ang ating bida sa tuwing magkakaroon ito ng sakit. Matapos ang mahabang kwento ni Hana sa kanyang sulat, siya ay ginawa ang letter na ito dahil sa ngayong araw ipinagdiriwang ang Father's Day. Ang eksena ay nalipat sa ating bida at binalaan ang grupo ng Rakandya. Ayon sa kanya mauubos ang lahat ng taga-Rakandya sa oras na makarating siya sa kanilang lugar. Mula sa isla ng Rakandya, ang isang lalaki ay nag-alala na malagay sila sa panganib sa pagdating ng ating bida, ngunit ang mga kasamahan niya naman ay kumpiyansang hindi sila mahahanap ni Petro. Ipinagmalaki rin nila ang mga sensor sa buong isla, kaya naman wala daw makakalusot sa kanila kung sakaling may pumasok na mga kalaban. Ang lalaki ay bigla na lang nagulat dahil sa may eroplanong palapit sa isla. Ang dalawang lalaki ay natuwa dahil mukhang si Petro na daw ang parating. Mula sa isang sulok sinabi ni Judas na walang kwenta ang kanilang ginagawa, na kanila namang ipinagtaka. Ayon kay Judas, hindi magagawa ng isang hamak na radar na masundan ang pagkilos ni Petro. Mula sa radar napansin nilang bigla na lang umatras palayo ang eroplano. Natawa rin ang dalawang lalaki dahil mukhang naduwag daw si Petro at tuluyan ng umatras. Si Judas ay sinabing maghanda na silang lahat dahil sa parating na daw si Petro sa isla, na ipinagtaka naman ng lalaki dahil sa umatras naman na daw ang eroplano. Habang palayo na ang eroplano, makikita rin naman ang ating bida na tuluyan ng tumalon papunta sa isla. Ang eksena ay nalipat sa pantalan kung saan hindi na umabot si Petro kanina, may kinausap din siya sa kabilang linya, kung saan tinulungan siya ng lalaki na mahanap kung saan pumunta ang mga kalaban. Matapos ang mga paliwanag ng lalaki, si Petro ay nagawang malocate kung saang isla magtutungo ang mga kalaban. Mula sa kasalukuyan si Petro ay tuluyan ng pabagsak sa isang isla ng Rakandya. Matapos niyang makalapag ng ligtas sa lugar, iniisip ni Petro na kailangan niyang masubaybayan na muna ang mga pagkilos ng kalaban. Si Datukan ay nagtaka na kung paanong nasa isla na si Petro, ngunit si Judas ay iniisip lang kung ano nga daw ba ang gagawin ni Petro matapos nitong makalapag sa isla. Ilang sandali pa, siya ay sinabihang-sabihan ang mga tauhan na pumunta sa lugar na kanyang sasabihin. Mula sa ibang lugar ang isang lalaki ay nagpatrol ngunit nireport niyang walang senyales ni Petro sa lugar. Matapos ang nangyaring report, makikitang tinapos na ni Petro ang mga kalaban sa lugar at ginawang hostage ang isang lalaki. Pinakawalan niya na lang din bigla ang lalaki matapos nitong magmakaawa sa kanyang buhay. Matapos makalayo ng lalaki, bigla na lang itong pinagbantaan si Petro, na ipinagpasalamat naman ng ating bida dahil tuluyan niya nang nalaman kung saan ang direksyon ang headquarters ng mga kalaban. Habang kumikilos ng mabilis si Petro, siya ay nag-report rin naman kay Nathaniel upang masuportahan siya nito sa tamang oras. Mula sa kanyang kinalalagyan, makikita ang napakaraming kalaban at armado ng malalakas na baril. Si Nathaniel ay nagtaka na kung paano sila kikilos ngunit si Petro ay sinabing nakaisip na siya ng paraan kung paano sila mananalo sa laban. Si Datukan ay tuluyan nang nakita si Hana na kanyang ikinatuwa. Ang bata ay nagtaka na kung sino nga daw ba ang lalaki. Si Datukan ay sinabi na kilala niya na ang bata simula pa noon at nakipagkamay gamit ang kamay ng pinutol na kamay ng bata. Si Hana ay bigla na lang sinampal ang lalaki na ikinainis naman ni Datukan. Si Hana ay sinabi ding darating ang kanyang tatay, na ipinagtaka ni Datukan at sinabing hindi na siya aabutang buhay ni Petro. Si Judas ay bigla na lang pinigilan ang lalaki, na ikinatuwa naman ni Hana at nakilala si Judas bilang angkel nito. Si Judas ay ipinaalala na hindi pwedeng patayin ni Datukan ang bata, dahil insurance daw nila si Hana upang dumating si Petro. Ang isang lalaki ay sinabing nasa 4,000 ang kanilang bilang na halos nasa entrance. Inasahan nilang siguradong sa likod dadaan si Petro, ngunit ang lalaki ay nagulat dahil si Petro ay dumaan sa entrance ng lugar. Ang kalbong lalaki ay naghanda para bumaril ngunit pinahinto siya ng team leader. Ang ating bida ay bigla na lang sumuko, sinabi niya rin na tutulong siya para mabuksan ang biological weapon. Ang kalbong lalaki ay sinabing hindi sila mauuto ni Petro, ngunit ang lalaki ay muling sinabi na dalhin muna nila ang ating bida sa kanilang boss. Habang alerto ang lahat sa pagkilos ni Petro, sinabi ng ating bida na kulang ang fingerprint ng bata para mapagana ang biological weapon. Ayon sa kanya kailangan ng tunay na susi para mapagana ang device, na ipinagtaka naman ng mga kalaban kung nasaan ang susi. Sila Datukan ay nagmamasid sa ating bida mula sa isang sulok. Si Judas ay nagtaka na kung bakit napakadaling sumuko ni Petro.
Ang ating bida ay sinabing nasa bulsa niya ang susi. Ang lalaki ay napangiti dahil sa papatay na daw nila si Petro matapos makuha ang susi at masigurong totoo ang sinasabi nito. Matapos makuha ang susi agad na itong ipinunta ng kalbo sa kanyang kasama. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, si Judas ay sinabihan ang mga tauhan na pigilan nila si Petro. Ang isang lalaki ay napansin na totoong susi ito, ngunit may tila pin ng granada sa mga ito. Habang nakatayo lang si Petro, ang usok sa kanyang bulsa ay bigla na lang lumabas. Ang ating bida ay tuluyan ng kumilos habang ang usok sa paligid ay lalo pang kumakapal. Habang mabilis tinatapos ni Petro ang mga kalaban sa paligid, hindi naman nagtagal nang i-report kay Datukan na malapit nang makapasok si Petro. Si Datukan ay sinabihang tanga ang kanyang mga tauhan at inutusan ang lahat para sugudin si Petro. Si Judas ay sinabing hindi tungaw ang mga tauhan ni Datukan dahil sadyang minalas lang daw ang mga ito na si Petro ang kanilang nakaharap. Habang hinihila, si Hana ay tinatawag ang kanyang uncle Judas, ngunit hindi siya pinapansin nito. Dahil sa pagpupumiglas ni Hana, ang lalaki ay bigla na lang nainis at bigla na lang ibinato ang bata. Si Hana ay nawalan ng malay habang si Datukan naman ay hindi na makapaghintay at gusto ng paganahin ang device. Siya ay inutusan ang kanyang tauhan upang kalabanin si Petro at tinanong kung ilang tauhan ang kailangan nito. Si Sahit ay sinabing kailangan niya ng 2 dahil sapat na daw ito para iligpit ang bangkay ni Petro. Matapos makarating ni Petro sa loob ng gusali, siya ay biglang sinabihang late na ang lalaki at sinabing dapat kanina pa nito kinalabit ang gatilyo. Ang lalaki ay nagulat at nagtaka na kung paano nalaman ni Petro na nakaabang siya. Ang lalaki ay tuluyan ng naghanda para magpaputok ng baril, ngunit may bigla na lang sumulpot na patalim na bigla namang napigilan ni Sahit. Matapos magkatitigan ng dalawa, si Sahit ay agad na din namang pinaalis ang lalaki. Si Sahit ay nagpakilala kay Petro, sinabi niya rin na matagal niya nang gustong makalaban si Petro. Ang ating bida ay nakilala ang boses ng lalaki, at natandaang ito ang nakausap niya noon sa walkie-talkie. Mula sa nakaraan si Gabriel ay sinabihang mag-ingat ang ating bida kay Sahit dahil isa daw itong delikadong tao. Si Petro ay nakilala ang lalaki dahil halos pareho lang daw sila ng pinanggalingan nito at naranasan. Si Sahit ay sinabing malaki ang respeto niya kay Petro, kaya naman tatapusin niya daw ito gamit ang lahat ng kanyang nalalaman. Si Petro ay napansin ang kakaibang sandata at napagtantong makikipaglaban ng mid-range ang kalaban. Ang ating bida ay biglang nagulat dahil sa hindi niya akalain kung gaano kahaba ang sandata. Matapos masangga ang atake, si Sahit ay napansin na hindi sanay si Petro sa hawak nitong sandata. Habang sinasangga ang mga atake ng kalaban, si Petro ay nagagawang madaplisan ng mga atake. Ang ating bida ay napansin na kung bakit parang napakahaba ng sandata ni Sahit, at ito ay dahil sa kakaibang paghawak nito sa sandata. Dahil sa mga katangian ng sandata ni Sahit, si Petro ay napagtantong isa itong perpektong sandata. Matapos umatras ni Petro, si Sahit ay ipinaliwanag ang tungkol sa sandata ni Petro kung saan hindi daw ito magandang pantapat para sa kanya. Matapos masangga ang atake, si Sahit ay walang tigil na sumusugod kay Petro. Sa kalagitnaan ng kanilang laban, sinasabi ni Sahit na perpektong tropeyo si Petro para sa kanya. Napansin ni Sahit na nasa kanya ang kalamangan at sinabing masyado siyang umasang malakas si Petro. Ang kalaban ay muling sumugod, nagulat rin siya dahil mukhang sumusuko na daw si Petro. Ang ating bida ay biglang napigilan ang atake ng napakadali na ikinagulat ng kalaban. Sa kalagitnaan ng atake ni Petro, ipinapaliwanag niya rin naman na kung saan nakalalamang ang kanyang sandata. Matapos ang pambihirang atake ni Petro, si Sahit ay nagtaka na kung paano nga daw ba siya natalo. Sinabi niya rin na isang karangalan na makalaban ang ating bida. Pinaalala ni Sahit na mapupuno na ng mga kalaban sa gusaling ito at wala nang matatakbuhan pa si Petro, kaya naman mag-umpisa na daw itong tumakas. Ang ating bida ay sinabing nagkakamali ng akala si Sahit dahil hindi naman daw siya pumunta dito ng mag-isa na kanya namang ikinagulat. Habang papunta ang mga kalaban sa loob ng gusali, may bigla na lang humarang sa kanilang daraanan. Ang mga kalaban ay patuloy sa pagsugod habang nakahanda naman na si Tadeus na ubusin sila. Gamit ang pambihirang bilis si Tadeus ay madali lang na pinabagsak ang mga kalaban sa paligid. Ang isang lalaki ay nakatanggap ng report dahil sa pagsulpot ni Tadeus. Mula sa ibang parte ng lugar, ang ibang mga kalaban ay napansin ang inakala nilang si Petro. Si Simon ay muling nagpatawa dahil sa mas gwapo naman daw siya sa ating bida. Ang isang kalaban ay nakilala si Simon, ngunit ang iba ay kumpiyansang mas mabilis ang kanilang bala kaysa sa espada ni Simon. Matapos paputukan ng baril si Simon, ang bala ay mabilis na bumulusok, ngunit si Simon ay tinangkang mahiwa ang bala na kanya namang nagawa. Matapos ang unang beses niyang makahiwa ng bala, siya ay tuluyan na din namang sumugod. Ang eksena ay nalipat kay Datukan kung saan handa na siyang paganahin ang device. Matapos makumpleto ang scan sa pamamagitan ng daliri ni Hana,
siya ay nagdiwang sa nangyari at inaakalang magiging hari na siya ng mundo. Ang device ay biglang nagka-error dahil sa maling size ng daliri na ipinagtaka naman ni Datukan. Siya ay napasulyap sa bata at nagtaka na kung dahil nga daw ba ito sa tuluyan ng lumaki ang sanggol noon. Bigla na lang din siyang nainis at naglabas ng baril at sinabing walang kwenta ang 5 taon na kanyang ginugol. Matapos mabaril ng device, ang takip nito ay bigla na lang nabuksan, na ikinatuwa namang makita ni Datukan. Siya ay nagulat sa kakaibang nangyayari sa device. Bigla na lang din nag-countdown ang bagay na kanyang ipinagtaka na kung anong nangyayari. Mula sa isang sulok ay may dumating na ikinagulat ni Datukan dahil ito ay walang iba kundi ang ating bida. Habang paunti-unti na uubos ang oras, binalaan ni Datukan si Petro na huwag kumilos. Siya ay tuluyan ng nagpaputok ngunit masyadong mabilis si Petro para matamaan. Matapos ang ginawa niyang pagdisarma, ito ay pinaulanan niya rin ng atake. Gamit ang kinalas na pistol, ginamit ito ni Petro upang isaksak sa binti ni Datukan. Si Petro ay nagmadali na rin na pumunta sa device, ngunit napagtanto niyang huli na ang lahat at tuluyan na itong sasabog. Matapos mapansin si Hana sa isang sulok, si Datukan ay nagmakaawa namang sagipin siya ni Petro. Ang ating bida ay sinabi lang na nakuha na ng lalaki ang gusto nito at kinongrats. Matapos iwan si Datukan, ang device ay malapit na din namang maubusan ng oras. Ilang sandali pa, may biglang usok na lumabas sa bagay kung saan pagsigaw na lang ang maririnig mula kay Datukan. Habang namumulat ang mata, napansin ni Hana ang ating bida at tinanong na kung uuwi na nga daw ba sila, na sinang-ayunan naman ni Petro. Mula sa kanilang daan ay bigla na lang sumulpot ang mga kalaban na ikinatakot ni Hana na makita. Ang ating bida ay tumingin sa paligid at sinabihan ang bata na ipikit ang kanyang mga mata na agad niya namang ginawa. Si Petro ay tuluyan ng sumugod sa mga kalaban. Habang umaabante, si Petro ay nagagawang makaiwas sa mga atake at tinatapos ang mga nakaharang na kalaban. Si Nathaniel ay tuluyan ng dumating sa lugar kung saan naabutan niyang inubos na ni Petro ang mga kalaban sa paligid. Matapos magkita ng tatlo, sinabi ni Nathaniel na nasa labas sila Simon at nakikipaglaban kaya naman kailangan na din nilang lumabas at umalis. Ang ating bida ay sinabing na-activate ang biological weapon kaya naman mabilis daw nakakalat ang usok sa buong isla na papatay sa mga inosenteng taong nakatira sa isla. Ayon kay Petro, kailangan niyang pigilan ang paglabas ng usok, na ipinag-alala naman ni Nathaniel dahil sa delikadong gagawin ng ating bida. Si Hana ay sinabing hindi pwedeng mamatay si Petro at ayaw niya na din daw mahiwalay sa ating bida. Si Nathaniel ay sinabing ilikas na lang nila ang mga residente ng isla, ngunit ang ating bida ay sinabing wala silang sapat na sasakyan para mailikas ang mga tao. Habang nakikiusap na huwag nang tumuloy si Petro, ang ating bida ay iniisip rin naman na hindi niya pwedeng hayaan na lang na mamatay ang mga inosenteng residente. Si Nathaniel ay tuluyan ng kinuha si Hana at sinabing kilala niya na ang ugali ni Petro at hinayaan nang gawin nito ang kanyang plano. Si Hana ay tinawag si Petro bilang papa at nakiusap na huwag na itong tumuloy, na ikinagulat niya namang marinig. Si Nathaniel ay muling sinabi na tumuloy na si Petro at siya nang bahala kay Hana. Habang tulala ang ating bida at inaaalala ang nakaraan tungkol kay Hana, si Nathaniel ay ginising si Petro at napansing wala ito sa kanyang sarili. Siniguro rin ni Nathaniel na ililigtas niya si Hana kaya naman kumilos na daw si Petro at gawin ang dapat nitong gawin. Habang hinihila palayo ni Nathaniel ang bata, ito ay bigla na lang nakawala at muling nakiusap na huwag umalis si Petro. Habang nakapikit si Petro at inaalala ang nakaraan, siya ay tinawag ang bata at sinabing susunod siya mamaya. Matapos niyang mangako na babalik ng ligtas, tuluyan nang umalis ang ating bida habang umiiyak si Hana. Ilang sandali pa mula sa may device, si Petro ay prinoproblema kung paano pipigilan ang paglabas ng usok. Mula sa isang sulok biglang dumating si Judas at humingi ng pasensya sa huling pagdating, bigla din itong naglabas ng patalim habang nagkukunwaring gusto niyang tumulong. Ang ating bida ay nagawa ng mapahinto ang paglabas ng usok, nagtaka rin si Petro na kung bakit ito ginawa ni Judas, na kanya namang ipinagtaka. Si Petro ay tumayo at binanggit ang araw noong nakidnap si Hana. Si Petro ay napansin na tinted ang kotse at hindi makikita ang mga tao sa loob, ngunit nalaman ni Judas na maraming tao sa loob. Tinanong ni Petro na kung bakit nga daw ba kailangan makidnap ng isang bata. Si Judas ay nagsimulang magpaliwanag at sinabing humaharang si Petro sa kanyang daan. Si Judas ay bigla na lang din isinara ang pintuan na ipinagtaka ni Petro. Si Judas ay sinabing gusto niyang maging katulad ng ating bida, ngunit sa puntong ito napagtanto niyang naging pabigat na si Petro para sa kanya. Upang patunayan na mas magaling si Judas, kinakailangan niya daw na matalo si Petro at kunin ang posisyon nito sa honor. Ang ating bida ay kinalas ang kanyang belt ay sinabing walang kwenta ang mga pinagsasabi ni Judas. Si Judas ay tuluyan ng sumugod habang si Petro naman ay sinasangga ang bawat atake.
Matapos magkaroon ng distansya ang isa't isa, si Judas ay iniisip na walang kakaiba sa ating bida. Si Judas ay napansin na nakakabilib noon si Petro, ngunit sa bandang huli isa lang din daw itong tao na hindi kayang pigilan ang hindi huminga at malanghap ang usok mamaya. Si Petro ay iniisip na hindi niya pwedeng malanghap ang usok at hindi rin siya pwedeng mahiwa dahil sa papasukin ito ng lason. Gamit ang bilis ni Judas siya ay muling umatake sa ating bida. Si Judas ay may napansin rin mula pa kanina dahil si Petro ay hindi man lang gumagalaw sa kinatatayuan nito simula pa kanina. Matapos tumigil ni Judas sa pag-atake, bigla na lang itong kumilos ng mabilis at nawala. Si Petro ay nagmasid sa paligid ngunit hindi niya mahanap si Judas dahil sa kapal ng usok. Ang ating bida ay nagulat dahil sa iba't ibang bagay na tumilapon sa kanya. Si Petro ay tuluyan ng kumilos sa kanyang kinatatayuan, napagtanto rin ng ating bida na balak ni Judas na tuluyan siyang huminga at malanghap ang usok. Mula sa likod ni Petro nagsalita si Judas, ngunit ito ay bigla na lang lumitaw sa blind spot ni Petro, na muli namang naiwasan ng ating bida. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, si Judas ay sinabing mamamatay ang ating bida ng dahil sa bata. Ayon sa kanya magkaiba sila ng ating bida dahil sa kaya daw ni Judas na kontrolin ang kanyang emosyon. Si Petro ay sinabing nakakamangha ang talento ni Judas, pinuri rin nito ang pagiging angat nito sa karamihang killer na nasa organisasyon. Si Judas ay muling sinabi na gusto niyang kilalanin siya bilang pinakamalakas. Kaya naman para mangyari ito ay kailangan niya daw na patayin si Petro. Habang pasugod si Judas, ang ating bida ay sinabing pwedeng maging si Petro si Judas, ngunit ang walang kwentang pananaw daw nito ang humubog kay Judas. Si Petro ay nagsimulang ipaliwanag ang tungkol sa tatlong rate ng killer, ngunit si Judas ay tuluyan ng nainis at nagsawa na sa pangaral ng ating bida. Si Judas ay muling sumugod upang patunayan na siya ang pinakamagaling sa lahat. Si Judas ay bigla na lang napuruhan, nagtaka rin siya na kung ano nga daw ba ang tumama sa kanya. Si Petro ay sinabing siya ang may kasalanan kung bakit naligaw ng landas si Judas, ngunit si Judas ay walang awat na muling sumugod at ayaw makinig kay Petro. Ang ating bida ay muling napuruhan si Judas, napagtanto niya rin na basta na lang siyang sumugod ng hindi nag-iisip. Napansin niya rin na sinasadya ni Petro na inisin siya upang sumugod siya ng basta. Habang pinagsasampal ni Petro ang kanyang kalaban, sinabihan niya rin ito na kahit kailan ay hindi magiging first-class killer ang katulad ni Judas. Matapos matigil ng atake ni Petro, si Judas ay muling sinabi na isa siyang henyo na minsang lang ipinapaganak sa mundo. Si Petro ay naghanda na naman ng sampal at ipinaliwanag kung bakit siya nagpipigil ng hininga na ikinagulat naman ni Judas. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan si Gabriel ay ipinaliwanag sa ating bida na siya lang ang kilala niyang siguradong pinakamalakas sa buong mundo. Mula sa kasalukuyan, si Petro ay tuluyan ng sumugod. Si Judas ay naghanda sa pagsugod ng ating bida, ngunit sa pagtagal wala lang din siyang nagawa kay Petro. Habang patuloy siyang pinapahirapan ni Petro, si Judas ay hindi makapaniwalang natalo siya sa laban. Ang usok ay tuluyan ng humupa sa kanilang kinalalagyan, habang si Petro naman ay muling sinabihan si Judas na maging mabuting tao na ito sa susunod na buhay. Matapos pakawalan ang huling atake para tapusin si Judas, si Petro ay muling naalala ang masiyahing si Judas dahilan kung bakit hindi siya tinuluyan ng ating bida. Ang ating bida ay sinabihan si Judas na tanggal na siya bilang disipo at habambuhay ng ban sa honor. Sinabihan niya rin ito na huwag nang gumawa ng kalokohan at mamuhay sa paraan na gusto nito. Matapos siyang iwan ni Petro, si Judas ay napasigaw na lamang matapos niyang matalo sa ating bida.